Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Tuligsain lang po natin ito mga salot sa lipunan ito na walang inatupag kung hindi limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Mga kawatan, switik, mga kuratong, mga kupal sa gobyernong ito na walang ibang ginawa kung hindi limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi habang ang taong bayan naghihirap, ang ating mga gagaling na mga politiko naglilimas ng pera ng bayan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. So pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Pakinggan po natin. Pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaruhan po natin itong dun sa impeachment ni Digamo, mga kababayan, o kay Digamo ba ito o kay Matibag, mga kababayan. So, alam naman po natin, itong Congressman Digamo nito, ang asawa nito, yung namatay na gobernador. Doon mismo sa loob ng kanilang bahay. Diba po? Ngayon, birthday daw di umano nung araw ng 29 nung kanyang asawa. Pero nandun siya sa trial ni BP Sara. Pakinggan lang po muna natin itong kanyang talumpati. Regarding naman po ito sa kay Madriaga at parang ikinukunik nito yung si BP Sara kay Madriaga at si BP Sara kay Tevez. Ang galing po magtahi-tahi ang mga kwento ng ating kagalang-galang na mga congressman, mga kababayan. Baka hindi po tayo magugulat na balang araw na itong si Congressman Tevez at saka si BP Sara ay magkakaroon na ng connivance, magkakakampi na sila. Tapos, ang may tuturo ngayon, lalabas ito si BP Sara na sangkot na doon sa pagpatay kay Digamo, mga kababayan. Yun po ang kasi grabe po sila magtahi-tahi ng kwento. Pakinggan lang po muna natin itong asawa ni Digamo, mga kababayan. The Honorable Congresswoman Janice Digamo. Madam Chair, hindi po ako lawyer. Pero sa tingin ko po, what I am about to say has something to do with the security, not just of the province of Negros Oriental, but in a bigger scale, the whole country in general. The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder appear to share a common connection through Tamo, ito, Attorney Ferdinand Topacio. yun ang pinapalabas niya. Kasi ang abogado ni Tevez, si Topacio, ay si Topacio po, siya pa yung ngayon tumatayong spokesperson ng PDP Laban. Ang hindi alam ng congressman ito, ay hindi naman po membro si BP Sara ng PDP Laban. Ang membro doon, sila Basti ko yata, at saka kung sino pa man. Sila Robin Padilla. Ngayon, kung napapasin niyo po yung unang salita niya kagad, si BP Sara at yung pumatay sa kanyang asawa na na pinagbibitangan, hindi pa po guilty yon si Tevez. Nandun pa sa korte ang kaso nun. Ay nagkaroon ng usapan doon sa pagbisita si BP Sara doon sa Bagong Diwa. Ngayon, kinukunik nitong congresswoman na ito, si BP Sara kay Tevez doon sa pagpatay doon sa kanyang asawa. Pero alam naman po natin na hello,
kagalang-galang na congressman, ano ba ito? Tahi-tahi na kwento lang o pilit mo lang ikinukulik si BP Sara kay Tevez? Dahil si Tevez, di umano, ay dinalaw ni BP Sara doon sa kulungan. Mga kababayan. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Who is both the lawyer of Mr. Tevez and a known ally of the VP. We also learned that the Vice President visited Mr. Tevez while he was in jail. At first, there were different reports. Ito mga kababayan, kung napapasin nyo po, politika po talaga ito, mga kababayan. Kasi kinukunit nila si BP Sara kay Tevez. Dahil ba dumalaw si Tevez si BP Sara kay Tevez at si Tevez, abogado, si Atty. Topacio, mga kababayan. Kaya makikita mo po talaga, kung mag-iisip po kayo ng mabuti rito, talaga pong dinadala nila sa politika. Para bang gusto nilang isabit doon si BP Sara sa pagkamatay ni Digamo. Mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot na pangyayari dito. Kasi nga po, kung papansinin nyo po, kung napansin nyo sa una niyang salita, si BP Sara pumunta doon sa Camp Bagong Diwa sa pinagpipitan ni Tevez at ang connection nila through Topacio, mga kababayan. Dahil si Topacio, tagapagsalita ng PDP laban, si BP Sara, ang akala kaya nito ni Congressman, si BP Sara, membro ng PDP laban, hindi po. May sarili pong partido si BP Sara, mga kababayan. Hugpong po yung partido ni BP Sara. May kanya-kanya po silang partido doon. Si PRRD lang po ang PDP laban, mga kababayan. Baka hindi alam nitong congresswoman na ito, mga kababayan. So ituloy lang natin siya, mga kababayan. About that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Tevez, according to SILG Rimulya. However, during a Justice Committee hearing, Congressman Chel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga, a witness to this Yan. case. Mga kababayan, kung pansinin Madam niyo po, Chair, if kung pansinin niyo po, mga kababayan, dumalaw di umano si BP Sara doon sa Camp Bagong Diwa at pinuntahan si Tevez at kinukunik nito doon sa pagpatay di umano kay Madriaga. Ang galing nito magtahi ng kwento, mga kababayan. Para bang, paano niya natahi ito? Na pumunta si BP Sara doon kay Tevez para lang pag-usapan, para ma-harm si Madriaga? At tandaan po natin, pumunta si Madriaga dyan. At ang sabi ni Madriaga nila, di umano, pinuntahan siya ni BP Sara. Siya yung binisita. At nagtanguan lang sila at binigay yung cellphone at nagsabi na pangalang Joy daw yung kausap niya, mga kababayan. Itong congresswoman na ito, kinukunik niya doon sa pagbabanta sa buhay ni Madriaga, yung pagpunta ni BP Sara kay Tevez, mga kababayan. Dahil, di umano, si Tevez ang inaakusahan pagpatay sa kanyang asawa. Dahil, doon sa video ni BP Sara, nagbabanta siya na mayroon daw siyang, pag namatay siya, papatayin itong kausap niya, di umano, itong si BBM, si Martin Romales at si Lisa Marcos. Pag pinatay si BP Sara. Pagbabanta po ito ng patay, hindi po actual na pagbabanta ito, mga kababayan. Ngayon, pinipilit ng congresswoman na ito na ikinukunik dahil pumunta si BP Sara doon sa Camp Bagong Diwa at binisita si Tevez, ang pinag-uusapan di umano nila ay para masaktan, may mangyari kay Madriaga, mga kababayan.
Ganun po kalupit ang utak nitong mga congressman natin. Halatang halata po na politika na po ito, mga kababayan. Hindi po to paghahanap ng buong katotohanan kung ano talaga, kung sino ba nagsisinungaling. Basta ang ginagawa nila rito, may kunik nila at masiraan si BP Sara sa publiko. Yun po yung nila, mga kababayan. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. There is even a possibility that this is true. This is really very alarming. Until now, we have not heard any clear explanation from the VP. There was Mga kababayan, bakit nyo hinahanapan ng paliwanag si BP Sara dyan? Hindi naman yan korte. Nandiyan kayo para matingnan ninyo yung reklamo kung sapat na ba ang ebidensya na ginawa ninyo dyan. Ngayon, hindi yan ang sapat. Kasi bakit? Paano naging sapat yan? Unang-una pa lang na ng hearing, diniklara na ni Justice Committee Chairman na si Luistro na sufficient in form in substance na. Ngayon, kung talagang matibay na yung pinasa ninyo na sinasabi niyong sufficient in form in substance, ibig sabihin may nakalakip na ng mga ebidensya. Bakit pa kayo nagsupina ng mga ebidensya? Parang tinutulungan niyo yung complainant na makakuha pa ng ibang ebidensya. Ganyan ba ang piskal? Di ba po? Ang piskal po, babasahin lang yung ebidensya na magkabilang panig. Pag hindi kayo magkasundo sa arbitration, magsampa na kayo. Ganon po. At hindi na kailangan gawin ng piskal na mangala pa ng ebidensya doon sa nag-complain. Kayo lang ang gumagawa dyan. Kaya nagtataka kayo kung bakit nagre-reklamo itong mga abogado ni BP Sara sa Supreme Court dahil sa mga katangahan ninyo dyan. Di ba po? Puro kulangot ng laman ng utak ninyo dyan. Wala na kayong maisip kung trial by publicity na ang ginagawa ninyo kay BP Sara. Para lang masiraan siya, mawasak ang pangalan niya at pinipilit nyong ibaba ang rating ni BP Sara na which is hindi nyo naman kayang gawin. Habang sinisiraan ninyo si BP Sara, lalong tumataas ang kanyang rating dahil wala na pong naniniwala sa inyo. Dahil alam naman po natin na may umiikot na paper bag dyan. Di ba po? Kaya lang kayo nagtsatsaga dyan na umattend ng hearing dahil sa paper bag. Imaginein mo, birthday ng asawa mo, nandiyan ka? Mapagmahal ka pa ng asawa o nag-aabol ka lang sa paper bag dyan? Di umano. Ayon sa mga Marines, mga kababayan. Di ba? Ituloy lang natin siya, mga kababayan. an interview that she was asked whether or not the visit indeed took place. And the answer was brushed aside, and I think what she said was hindi niya kilala si Madriaga, but did not answer directly whether or not she went to visit Teves in jail together with his lawyer. Madam Congressman, sinabi na nga po ni John Vic Remulla na ang dinalaw ni BP Sara, si Teves. Paano pa, ba't kailangan nyo pang sagot? Ay may record naman po yan doon sa Camp Bagong Diwa. Bakit nyo pa kailangan ng sagot ni BP Sara kung mismong si John Vic Remulla, DILG Secretary, na ang sumagot sa inyo, mga kababayan? Ano po ba ang gusto nyong sagot na gawin ni BP Sara, mga kababayan? Tuloy lang natin itong congresswoman na ito. Kaya lang naman ito naging congresswoman dahil namatay ang asawa nito eh. Diba? Nangyari na kuang ano. Kaya, pero kung wala siguro nangyari, nasa bahay lang ito. Ano bang alam nito, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot dyan. Ito, tuloy lang natin siya. As the second highest official of the country and someone who plans to run for the highest position, the public deserves a clear answer. Sasagutin po lahat yan ni BP Sara doon sa Senado. Pag nandun na yung complaint niya. Kasi hindi naman kayo
May karapatan po kasi si VP Sara na hindi pumunta dyan dahil alam naman niya bababuyin lang siya dyan. Pupunta siya sa mga lugar ng buhaya, para na rin siya nagpalapa ng buhay dyan. Di ba po, mga kababayan? Kaya tatalinuhan po ninyo, wag po tayong paloko dito kasi pinipilit na lang po nilang i-connect doon si VP Sara kay Tevez at parang mangyayari nito mga kababayan, kasangkot na si VP Sara doon sa pagkamatay ng kanyang asawa. Baka ganun ang mangyari mga kababayan. Kasi kinukunik niya mga kababayan. Di ba po? Yan ang nakakalungkot dito. Pasiraan lang ng masiraan si VP Sara sa publiko, kahit ano, gawin na nila, idikit-dikit na nila yung mga kwento, mga kababayan. Kasi magaling siguro ang gawa ng script dito, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.